lamig. Good morning po sa lahat mga kaswelo. Ito na naman po ako, nagbabalik. At ako na may tatango na naman sa ating mga alagang hayop. At ang oras po natin ay alas 4:44. Yan. Kanina pa tayo nagising dahil kanina ko pa lang din na upload yung ating videos kahapon. Dahil araw ng Lunes ngayon po ay yun nga, gaya ng sinabi ko kahapon, officer of the day ako ngayon. So kailangan maaga tayo para pagputok na liwanag ay tapos na tayo sa ating gawain. Dahil duty tayo ngayon sa barangay. So binigyan ko na ng instruction yung ating mga kasama, sila doktor. So siya na lang bahala muna bukas, at si Panday Hiwi, yung magkapatid ba, si doktor at si Margar, sila na lang muna mag-guide. Dahil mag-servisyo muna po ako sa barangay. Sige, tungo po muna ako ron sa mga kalabaw muna. Ay, kalamig. Buti walang ulan mga kaswelo. Tuyo yung kalsada. Sana tuloy-tuloy na ito ngayong araw. Dahil nahihirapan po talaga kami kapag umulan. Sana umaraw na para hindi mahirapan ang tropa. Yun, dito tayo sa highway. Uy, dito na tayo sa madilim na lugar. Uy, good morning po sa lahat mga kaswelo. Ang lamig-lamig. Sa mga gising na dyan, shout out po sa inyo. Alas 4:45 na ng hapon. Umaga pala. Yun o. Mukhang maganda ang panahon ngayon mga silo. Sana tuloy-tuloy na ito. Lumiwanag na mga silo. At ito, karga ko na yung aking kinuha kahapon. So pagtungo ko sa kambingan, meron na akong bitbit. Ay, madulas yung daan. Ito yung ating kinuha kahapon mga silo. So binuhat ko na lang. Naka-prepare na eh. Araw ng Lunes ngayon. Tuloy ang tropa sa pag-aani ng palay. So absent muna ako ngayon sa palayan dahil officer of the day tayo. Sige, deliver ko lang po muna ito mga silo para mapabilis. So yan, mission accomplished na tayo mga silo sa ating mga alagang kambing din eh. Na-plaster ko na sila. So ito sila mga silo ay nakatali yan. Bale, pupuntahan ko na lang mamaya yan para ilipat ng pwesto. Ayan. Tapos yung naiwan dun sa loob, ayun, isinerve ko na sa kanila yung ating dinala kanina na isang basket na siksik. Tapos mamayang hapon na ang labas nun mga kaswelo. Ilabas yun nila ni Mrs. mamayang hapon yung nasa loob. Uwi na tayo kay makaganda pa. Ay ano na, time check tayo ba? Meron pa ba tayong oras? 6:54 pa pala. 6:54, meron pa tayong oras makapaglinis-linis sa katawan, maligo, mag-almusal, magbihis, at saka tutungo na sa barangay hall. Bagay 8:30 naman yung limit
sa duty. So malayo pa. Hinog na rin tong kay Roger Palay, oh. Mga ilang araw na lang aanihin na pala ito. Ang ganda rin, oh. Ayos. So nag-chat si Mrs. yung Grandia, yung tricycle ay kinuha na daw doon sa bahay. So si doktor yun bahala na doon sa tricycle magmaneho. Yan na rin maghakot sa mga gamit yung mga kasamahan natin. Pinabaya ko muna sa kanila. Kaya yan ang purpose mo, Silo, na hindi na ako tumanggap ng party pa. Para kasi tulad nyan, absent ako si duty, kaya ibinigay ko na lang sa tropa. Yung para sa akin parang ibebenta na lang, tapos ipupundo para pandagdag sa pagkatapos ng anihan, pagsalo-saluhan. Yan lang. Buhay na tayo mga Silo. Ganda ng palay ni Alder, oh. Natsimpo sa tag-ulan, eh. Hirap kasi tubig dito makakuha. Kapag tagtuyot, talagang pangit yung palay. Pero ngayon, oh, ganda, nakabawi. Ang ganda na ng panahon mga Silo. Sana ganito na palagi para matuyo yung palayan, para diretso yung aming anihan. Kasi ayan, sinalubong ako dyan sa may-ari ng palayan dyan. Ipapa-schedule sa kanila, pero hindi ko mapangakuan kasi nga ay unahin siyempre yung membro. Unahin talaga yung nandun sa malayo. So ayan ang tricycle, oh. Tingnan natin kung sinong nag-drive. Tata, doktor sa kayong mag-ama, si Tata. Tingnan natin kung saan niya binagsak yung gamit. Buti na lang meron tayong ka-relibo sa pagmaneho ng tricycle. Si doktor ang dyan. Maasahan din ang aking mga pinsan. Matulong din ba? Ayun. So andito yung gamit yung binagsak mga Silo. Yan. Kasi akyat sila doon sila Peter, Noy Peter. Ang operasyon. Sige. Uwi na tayo mga Silo para makapag mag-duty tayo ngayon. Margar. Ang dami na nagpapa-schedule sa akin. Siyempre mauuna talaga yung yung member. Ay, yung nagpapa-schedule sa akin na hindi member. So talagang mahuli talaga. Priority ko ay yung member para hindi magalit sa atin yung member. Unahin talaga yun sa kanila. So ayan po mga Silo, nandito na tayo, nakapagbihis na tayo at dito na sa barangay hall. Siyempre magwalis-walis muna bago tayo kasi baka may dumating na biglang bisita.
So malinis yung ating pinagdutihan. You know. Magwawalis muna tayo mga kasuelo. Sa paligid at sa loob ng opisina. Tayo ngayon ang officer of the day. Yan, umuwi muna ako dito mga kasuelo para ilaatag ko yung nilabas ko yung 3 kaban. Magbibilad kami kung tuloy-tuloy ito yung init dahil wala na kaming bigas. Yun o, yun si mama yung aking katulong. Tapos yun, nagdilim na naman o. Pasok na si CJ, tapos na mag-recess. Alas 10 na mga kasuelo. Tapos meron akong assignment mga kasuelo. Meron tayong spotter tayo ngayon na tayo kasi ang officer of the day. So tayo ang naantasan ni barangay captain na i-assist itong bako. Kay aayusin na doon sa yung nabalag natin nung nakaraan mga kasuelo, yung nasirang kalsada na apektuhan yung aming tubig. So ililipat sa kabila yung hukay para ilipat yung tubo para malakas na yung supply ng tubig sa amin dito. Sinusundan, i-guide ko lang muna yung ano, backhoe. Yan, nasa likuran ko. Ako ang spotter. Tulad nito, sa kanan. Sir, sir. Spotter tayo ngayon. Wala mang init mga kasuelo, pero hindi umulan, pero mas maganda sana kung iinit. Makapagbilad, wala na kaming bigas po, naubos na. Sana init na para makapagbilad at siyempre yung tropa natin doon sa palayan hindi maabala. So, sila lang muna doon. May obligasyon ako rin sa barangay. Na kami sa site mga kasuelo. Spotter tayo ngayon. Sarap magpasto ng kambing din oh. So nandito yung ililipat na ano, doon kami magano kabila maghukay kasi nandito yung damage. So grabe naman itong pagkadali.
unti-unting bumabagsak mga kasilo, oh. Humaba. Nung na-vlog natin nung nakaraan ito, konti lang. Ngayon, ayan, oh. Yan ang damage. Nandyan po, andun sa ilalim yung tubo namin, oh. Nagkaputol-putol na nga, oh. Kasi nga, ang tinam nyo naman po yung buhos na simento. Yan. Grabe ang pinsala dito mga kasilo. Hindi pa nga na gamit itong kalsada, sira na. Malambot yung lupa dyan eh. Kaya nadamay pa yung aming tubo. So ang mangyayari dito kami maghukay panibago. Ayan. Grabe oh. Nandyan na yung bako. Hmm. 12 inches po ang kapal niya, pero wala namang bakal. Mahina naman yung ano. Merong dowel dito. Ano lang, maiksi. Tsaka malambot yung ano dyan. Ano? Ilog na yan eh, sa baba. Umpisa na si Jonas. Oh. Dito tayo maghapon mga kaswelo. Babantay. Kain, tapos dyan ibabaon namin yung tubo. Pwede na si Ulay? Okay na kalaw mo na. Pwede na kalawm? Pwede na kalawm. Sawan? Hello. Yeah, pwede na na. So ayan mga kaswelo, hapon na. Nakapag-report na rin ako kay Kapitan. Nandyan, nagkita kami dyan ni Kapitan. At sinabi ko sa kanya yung mga kung saan dadaan ang tubo. So
diretso na tayo sa ating mga alaga, magpalipat na. Tapos punta ko nung kila doktor, tatanong tayo kung ano bang update kanina sa kanilang operasyon. Maglipat muna ako sa mga kalabaw. Ito